Sa mga kasama natin dyan na hindi pa nakapag-send ng kanilang name at saka church, saka location para makilala tayo ng mga ibang kasama natin na naririto. And also, I want to trace kung sino yung mga kapatid natin na ni-refer ng mga kaibigan natin. Yan. So, pakitype po ang inyong pangalan, church, at ang inyong location. Yan. Name, church, and location. Okay. Meron pala tayong FB na pressure tuloy akong magturo, Pastor. Alam nyo naman, may mga kaibigan tayo na expert dito sa vocal techniques and vocal harmony, vocal arrangement. Anyway, I would love to hear their their feedback sa ating topic. Ayan. Kumusta po kayo dyan sa mga viewers natin from Facebook Live? Ayan, hanapin ko lang po para makita natin yung mga... Anong account po yun, Pastor? Mobile Bible School or Pastor's Notebook? Pastor's Notebook po. Okay, sige po. Hanapin natin. Ayun. Paano ba makita kung may mga nagko-comment dito? Wala pa siguro. Yan. Kumusta po sa ating mga viewers from our Facebook Live? Kinakabahan ako Kasabi din po na comment and ng location. Ayan. Alright. Diyan po sa mga viewers natin sa Facebook, paki-comment po ang inyong mga pangalan, ang inyong church, at ang inyong location. Para makilala tayo ng mga kapatid natin na kasama natin dito sa Zoom. Ayan. Hello sa ating mga kapatid from Israel. Ayan, si Sister Maricel from Christ Road Church. We also have Brother Jan from Win Calamba. Ano pong ibig sabihin ng Win, bro? Ano po Word yung International po. Word International. Word Okay. International Ministries. Alright, Word International Ministries. We also have Brother Owen. Ka-churchmate mo po ito, sir. From Word International Ministries. Ayun, kamukha ko daw po yung kumanta. And we have Sister Hannah from Win Calamba. We have Sister Mila Pumaytok from PTC OG Namilangan Alfonso Lista, Ifugao. Wow, sino po ang nag-refer sa atin? At naka-join po tayo tonight. Welcome po sa atin pong Mobile Bible School. Ayan, sige po, sa mga kaka-join lang, please type in your church, your name, your church, and your location. I have prepared 45 slides tonight, pero very short lang po ito kasi I would love to hear some of the struggles na meron tayo sa ating mga churches. Muli, magandang gabi sa ating viewers dito sa Facebook Live as well as sa mga kasama natin dito sa Zoom. Pastor Eric, can you open your camera at mag-welcome remarks muna tayo. Batiin muna natin ang bawat isa, kumustahin natin. Okay? Sa mga kasama natin dito sa Zoom, if you can open your camera para naman makita natin ang mga kagwapuhan at kagandahan natin. Ayan. Live na live po tayo sa Facebook. Makikita ang inyong mga mukha. Pwede pa po kayong mag-make up, mag-retouch. Hintayin po natin si Pastor Eric to welcome us all bago tayo mag-opening prayer. And I can see some new faces. Most of yung mga kasama natin yan ay bago lang. Yan. Sige, Pastor Eric, to welcome us. Ang atin pong founder ng MBS. Hello, magandang umaga. Ay, umaga tuloy. Umaga sa Canada. Magandang gabi sa bawat isa sa ating mga estudyante ng salita ng Diyos. At hindi lang yon, mga
willing na matuto at ma-enhance ang ating pong skill sa pag-awit para mapapurihan at maluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Yan, welcome po sa ating Mobile Bible School at napakapalad po natin dito dahil ayan, first session pa lang free na. Almost free na nga lahat eh. Kasi nai-upload po yan sa YouTube for free viewing and free study, no? At ang ating pinaka-department head po dito, ayan, si Pastor Jeron. Blessed tayo dahil kasama po natin siya sa dami ng kanyang mga schedules. Parot pa rito sa mga tutorials at pagtuturo sa choir, even in music, piano, at nagmasteral din siya sa DIMSU ng music education. Kaya hindi lang qualified, no, kundi qualified na qualified o overqualified sa pagtuturo ng field na ito. At yan, marami din siyang mga awards sa mga tinuturuan niyang competition, lalo na sa mga schools and churches din, group of churches. Kaya nawa tapusin po natin ang buong lesson ngayong gabi at sa mga susunod pa dahil napakaganda po ng ating lesson ngayong gabi nito. So muli, welcome po sa ating live stream sa mga nanonood sa Facebook. I-comment po ang ating name at saka yung location or kung saan tayo naka-tune in ngayon or anong bansa. So, thank you po and God bless us. Okay, thank you, Pastor Eric. Ayan. Disclaimer lang po, hindi po ako expert pagdating po sa music and I'm still learning. Pero I believe na kung ano man yung na-acquire ko up to this point ay alam kong pwede ko nang i-share sa mga nangangailangan. Kaya naman nandito tayo ngayon to share whatever the Lord has given us sa field of music. Ayan. Opo, malayo pa po. Marami pa po akong pag-aaralan, marami pa akong tatahakin. Currently studying sa DIMSU, Master of Arts in Teaching Music at medyo malayo-layo pa, ilang taon pa bago tayo matapos doon. Alright. Sige po, wag na nating patagalin at umpisan na natin ang ating session sa gabing ito. Let's start with a prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, we honor you. We glorify you, Panginoon. Thank you, God, for this opportunity na kami po ay mag-aaral ng mga lessons, Panginoon, para sa ikabubuti ng mga ministry na ipinahawak mo po sa amin, mga pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. And tonight, wala pong boundary ang aming pag-aaral. Salamat sa technology na aming gagamitin. We pray, Panginoon, na magkaroon po kami ng magandang panahon as we interact with each other. Hindi lamang po ako magtuturo, bagkos matututo din sa mga experiences and mga situations ng aking mga kapatid sa kanilang mga churches. Thank you, God, for this opportunity and we entrust every details ng aming pag-aaral sa gabing ito. Kayo lamang po ang siyang mapapapurihan at maluluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so ang atin pong topic or subject, this is our first session for our subject na vocal arrangement and choral techniques. Pero nilalagay ko lang kasi doon na techniques, pero sa claw po niya ang choral techniques. And hoping na makakapag-invite tayo ng mga kapatid, mga kaibigan who really are expert pagdating po dito sa vocal techniques and choral arrangement. Ayan, marami po tayong mga connections. Ako man, kahit na nagtuturo ako, ay willing din po akong matuto and looking forward sa mga speakers natin dito sa subject na ito na makapag-share din ng kanilang time to share whatever the Lord has entrusted them, lalong-lalo na nga po dito sa atin pong pag-aaralan na vocal arrangement and choral or choir techniques. Ayan. So as you can see, yan po ang ating topic or subject sa gabing ito. Again, sa mga viewers po natin at sa mga kasama natin dito sa Zoom, please type in your name, your church, and your location para po
makilala or makasama or anong tawag dito? Yes, makita ng mga kasama natin kung taga saan kayo. Baka kapitbahay lang kayo. Ayan. If you are able, please open your camera para naman kahit papano parang magkaharap lang po tayo. But if you are doing something and you are not able, okay lang po yon. Basta wag nyo pa akong tutulugan. Okay. So, to give us a little bit introduction pa about sa MBS and siguro further discussion later about sa modes and talent fee, or talent fee, tuition fee. TF kasing nasa isip ko. Ano? Tuition fee, didiscuss sa atin mamaya ni Pastor Eric. Ang Mobile Bible School, we have launched the AB Worship Ministry and Music Arts at nakailang subject na po tayo dito. Ang kagandahan po nito, if you want to watch and review yung mga previous na mga subjects po natin, ay pwedeng-pwede po since these are all available sa atin pong YouTube and we will be giving you access also doon sa mga soft copies natin na mga PowerPoints and lahat po ng mga materials na ginamit natin dito. We just had finished yung instrumental proficiency and worship band skills. And ngayon naman po ay vocal arrangement and techniques. Natapos na rin po tayo sa music theory, music in missions, ongoing po, music in missions and evangelism. At ano pa yung isang subject. So marami na pong natapos dito and hoping makahabol po kayo sa atin pong graduation on June 12. Ayan. Kahit hindi nyo pa po tapos yung full course, if you will be able to finish kahit yung certificate level or yung entry level, ano bang tawag natin dito, Pastor? Yung unang level na certificate level natin dito po sa AB Worship Ministry ay pwedeng-pwede na po kayong sumama. Actually, kahit isang subject lang po ang i-take nyo dito, if you want to avail certificate on that subject, ay pwedeng-pwede po. We have several modes to choose from depending on your availability. Kung kayo po ay hindi tugma sa time natin, sa schedule ng klase natin, we have the modular, meron din po tayong self-paced, at meron din po tayong AI-assisted. So, wala na pong reason para mahinder yung ating pagkatuto. Ano po? We are not implying na ito lang po ang source, but we have prayed and created this course upang makatulong sa ating mga churches. And in compare doon sa mga full-blown talaga na mga schools of music, ay barya lang po ang sinisingil natin dito. Just enough upang bayaran ang ating mga kuryente at may konting pangkape ang ating mga instructor po dito. Yeah. So, shout out sa kasama natin dito. Shout out kay Pastor Joseph Eligado. Nakasama rin natin na nagtuturo dito po sa course na ito. So, by the way, sa mga kasama natin who are watching from Facebook, you may now share the link. Pwede po kayong mag-join dito sa Zoom if you want. Pwede po kayong mag-join via Facebook Live. Pwede nyo po itong share sa mga kasama nating vocalist sa ating church. Lead singers or the background vocalist, pwede po ito. Ang isang goal po natin sa subject na ito ay upang palawakin, pagandahin pa yung napuproduce nating sound as worship vocals sa atin pong kanya-kanyang ministry. Alright, sige po. So, from the title itself, there are two wings of our topic, of our subject, the vocal arrangement and techniques. Techniques is more on our vocals, ano po, how to produce sound, yung quality of our voice, and vocal arrangement is more on the musicality na ginagawa natin doon sa church or sa music team po natin. And may mga underlying or may mga supplementary topics tayo at mapapadaanan po natin or matatopic po natin ang music theory kasi mas maganda po na na-visualize natin yung arrangement natin in notes. Don't worry kung hindi po kayo marunong magbasa ng notes dito po sa subject na ito, maibibigay po natin yung essentials na kailangan ninyo para maintindihan ang note reading para mas malawak at mas madali po tayong makapag-compose ng vocal arrangement for certain songs na kailangan natin sa ating mga churches. Okay. For our topic, the role and struggles of worship vocalists. Disclaimer lang po, these are only few
alam ko marami tayong mga struggles sa ating mga churches, particularly sa ating mga vocalists. You can chat, you can comment. Ano yung mga nakikita ninyong struggles as worship vocalists? Ibig sabihin yan po yung mga lead singers at saka background vocalists po natin. Ano ba yung mga struggles natin as singers sa ating mga church? Yan. Ano ba yung role natin? Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng unique na masterpiece. We have a special part sa anumang kinalalagyan natin na team. We are part of a team and we have a unique role. The vocal challenges we all face individually are unique too. Ibig sabihin niyan, may mga singers na hirap silang umabot ng mataas, may mga singers na hindi rin nila maabot yung sobrang baba, may mga singers who are struggling with harmony, may mga singers who are struggling with their tone or with their timbre, with the quality of the tone na napoproduce nila, at marami pang mga factors na kinakaharap tayo. Worship vocalists are either the lead or the background vocalist. Yung background vocalist, yan po yung commonly known as backup singer. Tinatawag nating backup singer, pero mas magandang tawagin natin as background vocalists. Yan. Lead vocalists are the prime leader of the singers and band. The backup or the background vocalists support and harmonize the lead vocalists and the band. Harmonize. Yun po yung keyword natin. Yan po yung isa sa tutumbukin natin sa subject na ito. Harmonization. Harmony. Yan. So, hindi po sinabi dyan, para sa pawan. Ayan. Yun yung isa sa mga nagiging problema natin. May mga background vocalist na sumasapaw doon sa lead vocalist. Alright. The role is not easy to master and they often feel detached from the band because the role is largely adaptive, fitting in, and filling up space. Napaka-broad yung ginagawa or yung role ng mga background vocalists. Tayo yung flexible. We should be flexible in adapting or in complementing all the members of the band. Okay, so here are some of the struggles. I think there are only 8. Yan, the common struggles of worship vocalists. Number 1, insufficient warm-up. Ayan. When our service are held early in the mornings, mahirap pong kumanta. Kaya kailangan po ng short and effective vocal warm-up before we start singing. Paki-comment naman po mga kapatid if you are doing the vocal warm-up. Kami po, as much as I want, minsan ay nakakaligtaan namin or mas madalas hindi talaga namin nagagawa due to some factors. Kasi ako talaga ay tight yung oras para habulin yung... Kasi every Sunday I go to 3 churches every Sunday. Yan, wala po kami nan. Yan, birit agad po ayun. Ayun. So, dito pa lang po sa unang struggles natin, we have to prioritize yung warming up. Ayan. Lalo na kapag umaga at ngayon na malamig ang panahon, ang hirap kumanta. Kahit na, alam nyo ba na kahit na na-practice na natin Saturday evening yung kanta, okay siya kasi the whole day nakapag-warm up yung voice mo. Pero early in the morning, ang hirap kantahin. Yeah, so the vocal cord is a muscle and without warming up, we could potentially injure it by the end of the day. Yeah. Konting practice, yeah. Practice is another part of our routine, pero yung vocal warm-up is also another. Yeah. Specifically for vocal warm-up, bago yung practice. Okay, so muscle daw yan. Parang sa sports, if you will not do the vocal warm-up or the warm-up, ang possible na mangyari ay yung tinatawag natin magkaroon ka ng anong tawag? Kalimutan ko. Sprain. Kalimutan ko na yung term. Pulikat. Ayun, mapulikat ka. Overstrain. Number 2, overstrain own voice. Ito yung pinipilit nating abutin, nasasakal, naiipit. Yeah. Vocalists frequently use the wrong vocal techniques to sing. Vocal cardio. Yeah. May natutunan ako.
Many vocalists often strain and tighten their throats when they wish to sing louder or at a higher pitch. Alam nyo ba na mayroong isang misconception na madalas ay common sa mga churches, na if you are singing high notes, we tend to sing loud. Pero hindi pala. Hindi pala natin kailangang lakasan when we are singing high notes. Merong technique para dyan na hindi mo kailangang sumisigaw. So, hindi na siya loud. Hindi na loud. Hindi na natin na-achieve yung dynamics na loud. Ang nangyayari na, sigaw na, shout. Okay? They tend to end up with a sore voice by the end of worship practice or a worship service. Ayan. Kaya nakakaranas tayo ng namamaos, yung pagod na pagod yung atin pong boses kasi we are straining too much. We are exerting too much effort on the wrong muscle. Kaya importante po ang vocal techniques. Yan ang struggle natin. I believe makaka-relate kayo dito, na makaka-relate kayo na naranasan nyo na yung ganito. After ng practice ninyo or rehearsal ninyo, pagod na pagod yung boses nyo, kinaumagahan, namamaos na kayo. Yan. So that's overstrain on voice. Number 3, choosing the wrong keys. Ayan. Lead vocalists who choose to sing in a key that is outside of their vocal range often are ineffective in delivering their full sound of praise of worship. Also, many times, it causes overstrain. Ang nagiging problema kasi natin, if we are not familiar or we do not have any idea about sa music theory, ang ginagawa na lang natin, pinipilit na lang natin kung ano yung naririnig natin sa YouTube, sa Spotify, at pati yung mga musicians or instrumentalists, yun na lang din kasi yun yung available na chord doon sa chord chart or yun ang available na chord na nakikita nila at hindi rin sila makatugtog ng ibang key signature kasi they are isolated on that certain key signature. Kaya kailangan po natin ng skills pagdating sa changing or yung transposition na tinatawag para makanta natin lahat ng kanta on our most comfortable na range. Yan. Yan. So, wag masyadong mataas, wag masyadong mababa. Ang tendency kasi ginagaya talaga natin original key kahit na hindi na natin naaabot. So, we should learn the art of transposition. Number 4, at ito yung mga common na alam kong maraming churches ang makaka-relate dito na hindi po lahat ng mga singers na kasama doon sa music team ay marunong mag-harmonize. Only few. Yan. Harmonizing with confidence requires lots of active listening, experimentation, hard work, and supporters. However, there are singers talaga that are gifted ng harmonizing. Yung when they hear the song, they know already kung ano yung alto part, kung ano yung tenor part, or other harmony parts na kakantahin nila. Though, hindi po yan instantly. Dumaan din po sila ng series of active listening and experimentation hanggang sa ma-master po nila. At marami rin talaga na up to now ay struggle pa rin ang paggawa or pagkanta ng harmony. Kaya, isa po sa highlight ng subject na ito ay ito pong paano ba kumanta ng harmony. How to sing 2 or 3-part harmony. Para naman magkaroon ng ibang texture yung ating mga kinakanta. Many vocalists may start out with copying and memorizing a harmony line to understand the pattern of harmony. Ang kagandahan, may mga available na mga harmony parts tayong pwedeng panuorin sa YouTube. Mga tutorials, ano po. Pero with the absence of materials na ganun, paano kaya natin makakanta yung harmony? So, isa sa topic natin dito sa subject na ito is yung theory behind the harmony. Yan. So, when singers are learning vocal harmony, they won't get it right immediately. They may sing the wrong note, clash with others, or lose their part. Ito pa yung sinasabi ko na sa una, medyo malayo or medyo hindi tugma, pero habang tumatagal ay namamaster natin, na memorize natin, mas madali na nating makuha yung
harmony part ng isang kanta. Ayan. Tuloy po natin. Okay. Saan na yung mouse ko? Ayun. Ayan. So, yan po ang not confident to harmonize. So, by the end of this subject, I hope you will be confident to harmonize. So, mayroon tayong mga practice dito and mayroon tayong mga output dito po sa subject na ito. Number 5, not able to adapt to uncomfortable keys. May mga instances na same song, let's say for instance, yung King of Majesty. Yung King of Majesty, originally key of B. Kapag lalaki ang magpapakanta, key of B is okay. Pero kapag babae ang magpapakanta, it should be lower, pwedeng in the key of G or other key signature. Ngayon, yung mga vocalist, background vocalist natin, hindi sila makapag-adjust. Lalo na kung mas maraming babae or mas maraming lalaki or minsan babae lang, minsan lalaki lang. Yun, ito yung isang struggle natin. Hindi na tayo makapag-harmonize kasi pag nag-harmonize tayo with the original key, masyado nang mataas at hindi na natin makanta yung ibang part kasi sobrang taas. So, hindi na tayo maka-adapt kasi uncomfortable sa atin yung key. Pero okay doon sa lead singer kasi siya ang lead singer. It should he or she should be the first one na comfortable doon sa key natin. Tayo as background vocalist, tayo ang nag-a-adjust. Okay? Yan. The inability to harmonize cause the female vocals to sing melody at male range and straining their voice at a range too low or too high. Another example is yung Turn It Up ng Planet Shakers. Yung Turn It Up, it's in the key of E. Kapag kakantahin yan originally ng lalaki, it's too high. Kasi mataas talaga yung range ng singer ng Planet Shakers. Pero pag kinanta ng babae on the key of E, on the original key, okay siya. Ayan. Ngayon, yung mga background vocalist naman, kung puro lalaki yun, mahirapan na silang mag-adjust. Ayan. Kasi lalo na kung ang familiar lang sila is the third higher or the tenor part. Hindi sila makakanta ng lower third, ng third lower from the melody. Ayun. So, uncountable keys, we could not adapt. So, yan po ang isa rin sa ating tututukan dito sa subject na ito. Number 6, unable to flow with the band or song in terms of intensity. Pag sinabi nating intensity, it has something to do with the dynamics and the projection. So, many vocalists lack storyboarding. Pag sinabi nating storyboarding, there are parts of the song na kailangan ay mahina lang or mag-hold back konti yung mga background vocalists or the singers at hayaan natin na part ng instrumentalist ito or vice versa. Yun. So, we lack the storyboarding. Walang kwento yung ating vocal dynamics sa kanta. Okay? Yung vocal techniques natin, kasi kasama din po yung para ma-achieve natin yung magandang storyboarding if we know the different techniques, lalong-lalo na yung vocal placement natin. Meron kasing part ng kanta na hindi siya kailangang chest voice. Let's say, for instance, verse 1, tapos magko-chorus ka ng solemn, pwedeng falsetto lang muna yon, falsetto lang, soft. And on the second round, on the second time na mag-chorus ka, yun na yung chest voice mo. Pero, nawawala yung ganitong balance or yung story kasi some of the singers hindi marunong mag-falsetto and they tend to sing na monotonous kasi hindi nila kayang kantahin in a soft manner or in the other placement ng kanilang boses. Yan. So, there are certain changes in terms of intensity and energy depending on the part of the song. Like, after bridge, may bridge na mataas, may na malakas, mayroong bridge na mahina lang, then mayroong finale, mayroong coda na malakas, mayroong ding coda na malumanay lang. Yun. Mahirapan tayong gawin yon if we lack the vocal techniques. Ayan. Next. Sing only in a singular style. Ayan. Many vocalists lack the sensitivity and experience to flow between styles such as classical and contemporary. Pag sinabi natin classical, ito yung mga medyo makaluma or sa mga type ng music
na choir, mga choir techniques, sa vocal choir. At iba rin kasi yung contemporary or yung pop singing sa choral singing. So, ang isang struggle natin kapag yung kanta requires something classical na voice, nahirapan tayo kasi nasanay tayo sa contemporary. So, dito sa subject na ito, matututo rin tayo kung kailan dapat gagamitin yung classical voice. Amazing Grace. Kesa dun sa contemporary na very light at mataas yung ating, anong tawag dito? Vocal cord. Kadalasan sa church natin ngayon, very light lang siya, mataas kasi contemporary. Pero may mga kanta that requires na talagang dark or ano bang tawag doon? Makapal na boses. Ayun. So hindi pala hindi pala dapat yung natural voice lang natin. At times kailangan din natin mag-adjust depende sa nire-require ng kanta. Hindi laging kung ano yung boses mo, yun na. So, kailangan din pala nating mag-adjust. So, if you know different vocal techniques, it's an edge or advantage natin yun. Para mas maraming kanta ang pwede nating makanta sa ating Sunday services. Next, number 8, microphone technique. Yeah. Sabi ng tanong niya, have you ever gotten feedback from your sound technician commenting that your voice is either too soft or too loud suddenly? Kasi mali yung hawak at mali yung placement ng microphone. Kaya pag sinalo na ng ibang singer, ibang gagamit na nung masyado ng malakas or masyadong mahina. Kasi mali yung placement, mali yung paghawak at mali yung positioning ng microphone. Yan. Isa ito sa common na struggles natin. Okay. So, yan po ang 8 lamang. If you know some of the struggles, you may chat, you may comment kung ano pa yung mga alam ninyong struggles as worship vocalist ng ating mga churches. Yan. Mag-type lang po kayo, then babalikan natin if meron pong mga comment dyan. Alright. So, bago tayo mag-proceed sa next na topic natin, batiin ko lang itong mga kasama natin who are watching sa ating Facebook Live. Ayan, nandyan po ang si Brother Edgar Palma, si Sister Enalay de la Cruz, Brother Allen Andrade, Rigor Olieta, Carlos Noel Opanto, ayan. And we also have from Win Makati. Ayan. Daughter Church din ni na Brother John. Okay, lack of knowledge sa vocal placement. Yes po, tama po yan. Yung vocal placement, o yan yung sinasabi ko kanina, kailan ba dapat mag-falsetto, kailan ba dapat mag-headtone, kailan ba dapat mag-chest voice. Opo. Kasi kahit na sinasabi ng music director natin na hinaan, hindi mo mahinaan kasi naka-chest voice ka. Hindi mo alam mag-falsetto. Ayun. Alright. So, tuloy po tayo. Ang next na topic natin is the vocal range. Ayan, mamaya yung vocal placement. Let us understand the vocal range. Understanding vocal ranges is crucial for finding the perfect match between singers and the songs they perform. There are 6 main vocal ranges that are commonly used. The bass, baritone, tenor, alto, mezzo-soprano, and soprano. So, let's analyze all of them. Ayan, vocal range. Ibig sabihin ng range, yung pinaka mababang note na nakakanta mo and yung pinakamataas na nakakanta mo. If we know the vocal range, mas madali tayong makahanap ng kanta or maki-adjust yung key signature that fits our range. So, kung ang range mo ay baritone, wag mo pilitin na kumanta ng tenor. Yan. By the way, ang range ko is baritone. Tama, sakto ito hanggang A4. Hanggang A4, kaya kong kantahin yung A4 kapag maganda ang kondisyon. Like, hindi ako puyat, nakapag-vocal warm-up, vocal exercise. I can sing the A4, pero masyado ng hindi na siya pleasing pakinggan. But at least I can reach the A4 in good condition. Beyond that,
wala na. Hindi na talaga maganda. Okay. So, in relation po doon sa keyboard natin, ito po yung male voice natin, itong tatlong nasa harap ay taas, bass, baritone, and tenor. Ibig sabihin, ang nakakanta ng bass, ang range ng bass ay from E2 hanggang doon sa E4. Yan. So, baritone naman, A2 hanggang A4. Pero there are baritone na hindi na kayang abutin itong A2. At meron ding minsan hindi na rin naaabot yung A4, minsan hanggang G or F lang sila. Ayan. So it varies, depende na rin po 'yan. Ang isang factor po niyan ay yung katawan natin, yung anatomy natin. Next is tenor, ayan. Okay, for visuals na lang ito, nandyan na po 'yan yung details. Pag-aaralan natin in depth dito po. Ayan. Bass, the lowest voice range ng mga lalaki. So naturally, a singer with this characteristic vocal range can hit rich, deep tones that other male voices can't. Bass singers often add power and depth to choral arrangement and have a commanding vocal presence in orchestras and choirs. Di ba, very common sa atin na kapag mataas ang boses mo, ay parang maganda, ano? Or magaling kang singer, something like that. Pero mali pala yun. Kasi po, lalo na sa field ng choir, sa choir singing, kapag meron kang magaling na bass, maganda ang foundation ng choir mo. So, hindi lang siya yung high note ang hinahanap. Hindi lang yung skill natin ng pagkanta ng high notes, but also yung skill ng pagkanta ng low notes. Kaya, hindi natin masasabi na mas importante si tenor, mas importante si soprano. Kaya dito natin mapapatunayan that each member of the choir is equally important. Kasi we also need the low registers, the high registers, the mid registers. Ayan. Bass singers often add power and depth to choral arrangements and have a commanding vocal presence in orchestras and choirs. The range typically lies between E2 to E4. So, naintindihan nyo na po yan. Basta yung pinakamababang boses ng mga lalaki. Ayan. For supplement, you can search sa YouTube some examples of singers, some famous singers who are bass. Next is the baritone. This is between bass and tenor. Ito po yung mga singers na hindi masyadong nakakakanta ng low notes at hindi rin nakakakanta masyado ng very high notes sa lalaki. So, in between. The most common male vocal range, baritone, sits between the bass and tenor. Yan po yun. It has a warm, mellow quality, a great mix of depth and brightness. Their vocal range usually extends from G2 to G4. Next is the tenor, the highest male vocal range. Tenors often sing the lead in many musical genres, from heavy metal to opera, because their voices stand out easily. They can typically sing from C3 to B4, but some can reach even higher notes. So, lumalampas pa sila doon sa range nila. Next is the alto. Ito naman po sa mga babae. This is the lowest singing voice ng mga babae. The alto is the lowest female vocal range. It provides a powerful harmonic layer in choral music as it's a perfect combination of depth and power. Yung range nila from F3 to F5. But, of course, it varies slightly doon sa lowest and highest note nila. Mezzo soprano, from the word mezzo, moderately, or medyo, ayan. Medyo soprano. Medyo mataas. Is the middle range for female voices with perfectly balanced warmth and brightness. It fits a wide variety of musical styles. Range is from A3 to A5. Next is the soprano. It is the highest of the female vocal ranges with bright and airy qualities that make it stand out. Sopranos often take the lead in classical genres but are popular across styles. Their range typically lies between C4 and C6. Gusto ko lang pong linawin, no? Yung nabanggit kasi dito yung airy. Pero actually, when we are singing the head tone,
yung airflow natin very minimal. Wala talagang air yon. The reason bakit nabanggit na airy kasi lighter siya in terms of texture compared doon sa alto. So mas light siya, pero not the particular na air na mahangin siya. Kasi lalo na sa choir, itinuturo natin na hangga't maaari ay tight yung compression natin, less air pagdating sa pagkanta. Lalo na sa mga ganitong type of music. Okay. So, kayo po ba? Ano po ba yung vocal range ninyo? Na-try nyo na bang hanapin? Na-try nyo na bang i-assess ang inyong mga boses kung anong vocal range po natin? If you know already your vocal range, can you type in your vocal range? Vocal range natin, soprano, alto, tenor, bass. Yun po yung common na 4. Pero in between, meron tayong tinatawag na mezzo-soprano and baritone. Wala po dyan sa vocal range yung altonado, altonado, pampagulo. Wala pong ganun. If you know already your range, pwede ko po bang malaman mga kapatid, ano po ang vocal range natin? Kung wala pa, kung hindi nyo pa matukoy, how to determine your vocal range? Wow, si Brother John Paul, tenor. I would love to hear you sing. Jen, soprano. Ayan, soprano. Tignan natin, i-assess natin, ano? Base po dito sa vocal range natin in terms of piano, tingnan natin kung hanggang saan yung maaabot natin. Ayan. Para makita natin kung talagang fit tayo doon sa vocal range na sinasabi natin. Ayan. Ayun, may mga tenorture. Ayan. Maganda to. Gusto mo marinig yung tenorture? Altonado. Alto, si Sister Tel. Yes, siya ang nag-aato sa ating church alto, si Sister Ann. Okay, pero try nyo, baka mezzo-soprano. Baka ngayon nyo lang narinig yung mezzo-soprano, baka mezzo-soprano kayo. Yan. So, we will have some tests later on, or even kayo, pwede kayong magpatulong sa mga keyboardist natin, sa mga churches natin, to determine ano ba talaga yung range ng boses natin. Ayan. Okay, so sa mga hindi pa nakaka-determine, or pwede nyo siyang ipagawa sa inyong mga music team, ito po ang guidelines, paano ma-determine. Yan. Exploring your vocal range allows you to gain a deeper understanding of your voice and enhance your singing abilities. Number 1, find a quiet place. Madalas doon sa CR, sa restroom, kasi maganda yung anong matawag natin dito, yung reverb. Yun, reverb. Maganda yung reverb. Kaya madalas doon tayo nagko-concert. Start by finding a quiet, comfortable place where you can focus and hear your voice clearly without distractions. But please, pakiusap po, huwag sa hating gabi. Huwag sa hating gabi. Okay. Alright, so start by finding a quiet place. Yung hindi ka naman nahihiya na kumanta kasi kapag nasa harap ka ng crowd, the tendency is mahiya ka, mag-hold back ka dun sa kaya mong gawin. Somewhere na komportable kang kumanta, komportable kang ibirit para mahanap yung voice mo, yung vocal range mo. Okay, next. Warm up your voice. Mag-warm up ka muna. Just like stretching before a workout. Warming up your voice is fundamental. Ano ba yung vocal warm up na pwede natin gawin? The lip trill. Yun, warm up po yun. From low to high. Parang sirena. Yun, pwede po yun, vocal warm up. Pwede ring humming. At marami pang ibang vocal warm up na pwede natin gawin. Bago ka kumanta. Okay, gaya nito, start humming gently. Choose a comfortable note in the middle of your speaking voice. Yung regular na note nyo, ito. Regular note ko yun. Humming, sabi niya, up and down. So, up and down. Pwede kang mag-play ng music from YouTube, or if you know to play the keyboard, then you do the scaling.
You do the scale, you play the scale, sabayan mo yon. So, gradually slide your pitch up as high as you can go without straining. Ibig sabihin naman nitong slide, without straining. Yung hindi mo pino-force. Yung natural lang na kaya mong abutin from your lowest note going to highest note. Do it gradually and take breaks regularly. Sige, try nyo na po. Yan, try nyo na po ngayon. Okay. Next, let us identify your lowest note. So, kung wala kayong keyboard, you can actually use yung mga mobile apps natin na mayroong piano. And let's try to find, okay, ngayon na hindi ako nakapag-warm up, let's try to find the key or the note na kaya kong abutin on my lowest note. Okay? So, pwede pa akong bumaba. Yon. So, E, that's E2. Ito na yung lowest note ng bass. Pero there are basses na talagang kaya pa nilang mag-extend. Lower. Ay, E3 pa pala yun. Hanggang E3 lang ako. That's C sharp. That's C2. Hanggang C. Yan. So, my lowest range, my lowest note is C. Try nyo rin po mga kapatid. If you have your piano app on your mobile, hanapin ninyo yung pinakamababa na note na kaya ninyo. Yan. C pero wala nang sound. I mean, hindi ko na kayang lakasan. And doon naman sa highest, mahirap kumanta ngayon. Ano? Unprepared yung boses ko. Hanggang G sharp siguro pag ganitong condition. Yan. So, from C to G sharp. Okay, next. Descending scale ang gagamitin natin when determining the lowest scale. Pag descending, pababa. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Yan. That's a descending scale. Hirap kumanta. Dapat pala nag-vocal warm up ako kanina. Okay, next. Identify your highest note naman. When determining the highest note, ascending scale naman, pataas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pataas. At kung kaya mo pa, adjust. From key of C, go to C sharp, hanggang sa maabot mo yung pinakamataas na note. Then, you record it. I-record ninyo. Tapos, after several regular vocal exercise, makikita nyo yung changes. And also the quality of your voice. Okay. So, pag nahanap mo na yung lowest and highest, that's your vocal range. Kukunin natin yung lowest note and the highest note. So, how to increase vocal range? Ibig sabihin, so kung ang nakakanta natin ay hanggang C to G, pwede bang lumawak? Yes, pwede po. Pwede pong madagdagan. Yan. A good warm-up routine is essential if you want to avoid vocal strain and injury. Spend at least 10 to 15 minutes on gentle vocal exercise, gaya ng humming, lip trill, and scale to get your vocal cords ready for your performance. Pag sinabi nating increasing yung vocal range, hindi siya laging tataas yung range natin, pero there are notes kasi na sobrang taas, hirap na tayong kantahin. Naabot natin pero ang pangit na ng quality. Ibig sabihin ng vocal range, increasing the vocal range, kasama po yung quality. Ngayon, makakanta mo na yung note na yon kahit na hindi tumaas yung boses mo, pero gumanda yung quality ng voice mo. Yon, possible po yon. Kasi po, base po dito sa anatomy natin, minsan may talaga may hangganan. Hanggang dun lang yung kaya natin. Pero with the use of vocal exercise, not necessary na tataas yung pwede mong kantahin, pero most of the time, tataas talaga yung kaya mong makanta. Then, pag na-hit mo na yung peak ng vocal range mo, that's the time na hindi man tataas na, hanggang dun na lang, pero gaganda naman yung quality when you are singing the highest note na kaya mong kantahin. Kung noon, hirap kang abutin yon at kailangan mo pa ng mahabang vocal exercise, later on, dahil madalas ka nang nag-vocal
exercise, mas komportable ka ng kantahin yung mga matataas na kanta. Yun. So, practice regularly. Just like with everything else in life, consistency is the key. Ngayon, kung madalas kang mag-milk tea, maghalo-halo, mag-ice cream, ice candy, ayun. So, alam mo na ang kahihinatnan ng boses natin. Dedicate time every day to vocal exercises, focusing on both your lower and upper ranges, which will gradually increase your vocal flexibility and range. Use proper breathing techniques. Breath support and correct posture can dramatically improve your performance. Ensure you're breathing deeply from your diaphragm and keeping your body relaxed yet aligned. So, i-demo natin yan later on pagdating natin doon sa actual na topic on vocal techniques. Alright, so ito pa, vocalize on different vowels, singing scales or arpeggios on different vowels like a, e, o, u can help you work on extending your range. Each vowel shapes your mouth and throat differently. So, it's a perfect exercise to explore your vocal capabilities. Also, kapag tama yung mouth shape natin, mas lumalabas yung tamang sound na ninanais natin when we are singing. Kaya, mouth shape is also important. Kahit na yung pagbigkas mo lang ng simpleng word, nag-iiba minsan yung tunog mo just by articulating your mouth. Pag sinabi nating love, kaysa sa love, nakakaus yung mukha mo, love, ano pa mga, and I will be still, know you are God. Nag-iiba yung tunog. And I will be still, know you are God. Pag tama yung articulation natin or yung utilization natin ng ating bunganga. So, try light vocal weight. When hitting higher notes, use a lighter vocal weight. So, wag daw yung masyadong sumisigaw. Wag sumisigaw. This means not pushing too hard, but rather allowing your voice to float up to the notes gently. So, cool down after vocal exercise. Meron tayong cool down. After practicing, cool down your voice with gentle humming or singing at a comfortable mid-range pitch to relax your vocal cords. So, marami tayong available na vocal warm-ups and vocal exercises sa YouTube. Gamitin lang po natin. I-maximize natin yung ating technology para mas gumanda pa yung boses natin. Right. So, it's 8:59. Next is the timbre. Ano ba yung timbre na yan? Vocal timbres are the qualities that shape the sound of your voice. Yan yung quality ng boses mo. Ang pinakamadaling explanation ng timbre ay kahit na nakapikit ka, kapag may tumawag sa pangalan mo, alam mo kung sino yon. Kasi yun yung quality ng voice niya. Yun yung identity ng voice niya. Yun yung timbre. Same with instruments. Kahit na nakapikit ka, pag narinig mo yung gitara, alam mong gitara yon. Pag tumugtog yung keyboard, alam mong keyboard yung tumutunog. Alam mong trumpet yon, flute, or ano pang mga instruments. Yon. So, they are the things that make your voice sound the way it. Much like how instruments can sound entirely different from one another. Albeit, playing the same note, our voices create distinct sounds. So, kahit na sabay-sabay tayong kumakanta, kahit na maraming kumakanta, minsan, nadidistinguish mo kung nasaan doon yung boses ni ganito. Yung boses ni ganito. Kasi, dahil sa timbre. Yan yung quality ng boses nila. So, volume controls how loud or quiet you sing. Pitch steers how high or low your voice goes. Ang timbre naman is the difference between sounding bright and sounding warm. So, there are a few traits that have some pull on your vocal tone. May mga factors bakit ganyan ang timbre ng boses mo, ang timbre mo. Like how the air moves through your body, the shape of your mouth, and most drastic, your vocal cords. So, ito po ang 5 types of vocal timbre. Number 1, bright. Yun.
As the name implies, this vocal timbre is clear, shining, and resonant. O, pwede na kayong mag-imagine kung sino sa mga singers ninyo ang bright ang boses. Ano? Like sopranos or tenors. This voice timbre gives your voice a sparkling shade of vibrancy, making it the perfect tool for high notes that need to cut through. It requires you to focus on lifting your soft palate and engaging the higher part of your range. Yung soft palate natin, yung katabi nung, nakalimutan ko yung term doon. Basta pag tinaas natin yung dila natin at nilagay natin sa bandang likod, yung soft palate na yun, yung malambot doon sa dulo. Yun yung soft palate. Yan. Sabi dyan, lifting your soft palate. Smile when you sing. It brings your voice forward and keeps it unrestricted, brightening your sound. You must also concentrate on clear vowel sounds without tightening your throat. Next, warm. Yan. Due to its depth and roundness, this vocal timbre is perfect for mezzo, sopranos, or baritones. There's a comparison between its smooth, rich, and full sound, that of a cello, parang cello. This timbre tends to be more relaxed and can appear to fill the space with its deep and smooth characteristics. Kung yung bright kanina, matining, ito naman warm, mas bilog. To incorporate this into your vocal repertoire, you must create a balanced mix of chest and high voices while maintaining rounded vocals, relaxing your throat and refraining from tension will help build warmth and smoothness. These vocal timbres, versatility, and emotional qualities make it a solid match for a sound's comforting and grounded moments. By the way, if you have questions, even in the middle of our discussion, just type in. Sasagutin po natin yan. Yun. Tingnan ko lang, baka may mga nagtatanong na po dito. Oh, may mga taga-Tacloban pa tayo. Next. Dark. We have dark. Dark voice timbres are deep, resonant, and velvety, sometimes evoking a mysterious or somber feeling. They originate from the lower vocal registers, making them a natural fit for altos and basses. Ito yung mga malalalim, makapal na mga boses. Yan. Like other deep sounds, the dark voice timbre requires a deep dive into the lower chest register, as well as keeping the throat open and relaxed and avoiding them. Dark vocal tones add power and gravity to your voice. They bring a more serious and soulful sound to the song, which you hear a lot of in jazz and blues. Next, breathy. Pakitype nga po kung sino yung kilala ninyong local artist na breathy ang voice. Baka para-parehas tayo nang nasa isip. Pakitype po kung sino yung kilala ninyong singer, local singer na breathy ang voice. Alam mong siya yung kumakanta kahit na ibang kanta ang kantahin niya, alam nyong siya yun. Sige nga po, any guess? Pwede kayong magsabi ng singer na kilala ninyo na mahangin ang boses or ang lamig ng boses. Ayan. Minsan, yun yung ginagamit nating term. Agat Moralios. Hindi ko kilala yun. Wait, i-search nga natin. Yun, Moira. Yes, si Moira. Agat Moira. Na-intriga ako doon. Tignan niya natin. Sino po si... Pasensya na, marami akong hindi kilala na singer, lalo na sa... hindi nga siya familiar. Si Miss Agat Moralios. Pero pakinggan ko mamaya. GMA. Wala kasi kaming TV. Kaya for more than 10 years, hindi kami nanonood. Dito lang sa Facebook. Okay. Taga Baguio siya. Sige, thank you for introducing Miss Agat Moralios.
Si Moira, Jano Gids. Think I'm falling. Yan, lamig. Jano Gids. Okay, tuloy natin. Sige, pakinggan ko yung mamaya yung mga yan. Alright. Yan, breathy. From the word breathy, mahangin. Malamig. Next is nasal. Sino naman ang nasal? Laging siya ang example kapag nasal. Sino naman ang sikat na artista, singer kapag nasal ang tinutukoy? Jaya, not part of, pero meron pang isa na mas prominent ang kanyang nasal na boses. Yes! Siya lagi ang nalalagay sa example, no? Si Miss Jessa Zaragoza. Nasal. Kasi yung resonator niya, somewhere here, sa nasal cavity, sa ilong. Ayan. Okay. So, how to change your vocal tone? Hindi natin matatapos lahat. Nasa 30 slide pa. May 40. Sige, ipupostpone na lang natin yung may ibang lesson. Tapusin lang natin ito. How to change your vocal tone. So, makakatulong daw ang breathing sa pag-achieve ng mas magandang tone. Mas kakapal, mas lalawak ang makakanta natin, mas maraming choice of songs. Mas gaganda yung quality ng ating boses. Yan. Just by proper breath support is crucial for controlling your voice tone. Yan. Through the use of diaphragm, yung muscle natin, diaphragm muscle, diaphragmatic breathing, which involves breathing deeply from your diaphragm rather than your chest. So, lahat po ng mga techniques na ito, don't worry, we will be having some demonstrations of this. So, this method of breathing helps control your tone and avoid sounding unsteady or strained. Nakakatulong ito para yung boses natin ay hindi nasasakal, mas free. Kasi kung kanta ka na, you are my light, yung mga parang steady naiipit, mas magiging free. You are my light. Mas relax. You are my light. Something like that. Breathing exercises can also help you project your voice more clearly and with better resonance. Next, pitch. Experimenting with your pitch can have a significant impact on the tone of your voice. Kung ma-achieve mo na or mahanap mo na yung range mo, huwag kang pumili ng kanta or key signature na aabutin mo yung maximum na peak ng range mo. Magbigay ka ng adjustment. Kasi there are factors na kahit na nakakanta mo yan during practice, pero on actual, hindi mo yan makanta. Ang isa dyan ay yung nervyos. Minsan pag ninenervyos ka, hindi ka makakanta ng maayos. Hindi mo makanta yung high notes. Pangalawa, health condition. Pag may sipon, may ubo, bumababa yung range natin. Pangatlo, temperature. Pag masyadong malamig or masyadong maaga yung time of the day. Kaya laging maglagay ng allowance. Warm up your voice by humming scales or doing serenes, gliding up, down. This preamble will help you develop flexibility in your tone and enable you to speak or sing with more variation and richness. Next is the vocal placement. Ayan. Sa vocal placement, maraming mga vocal placement, but there are 3 na very common. The chest voice, yung natural voice natin. The falsetto, which is the breathy, yung mahangin. Ayan. Falsetto yon. Ang difference niya doon sa head tone or head voice is mas full, mas makapal yung head tone. Yun yung head tone, pero yung falsetto, medyo mahangin, and yung chest voice, yung natural voice mo. Ayun. So, pag-aaralan din natin itong vocal placement na ito. We will be giving some exercises how to improve your falsetto voice, your head tone, and your chest voice. Your head voice, falsetto voice, and your chest voice. Ayan. So, these are overviews pagdating sa ating vocal techniques. Our next topic is on harmony. At dito papasok yung atin pong theory. Pahapyawan ko lang po
we don't have enough time to discuss all of this, pero papyawan ko lang para makapag-advance reading kayo, advanced research. Ang isa sa theory or element na kailangan nating pag-aralan when we want to have a good vocal arrangement and harmony is the interval. Yan. Ang interval is the distance of one note to another. Let's say, for instance, from C to D. Yun. That's second. That's the second interval. From C to E is the third interval. Yan. Pag-aaralan natin yan sa next meeting. So, get ready. I hope you can read or watch some topics on interval. Ito po siya. Pangalan ng mga interval. Ano ba yung semitone na tinatawag? So, mainam na alam natin. Kasi pag alam natin itong mga terminologies na ito, mas malawak ang pwede nating magawa. Mas maintindihan natin how to sing a two-part harmony, three-part harmony, or whatever type of harmony. Yan. So, meron din tayong tinatawag na major scale. Yan, major scale. Major scale is the do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yun ba yung major scale, the common scale natin. At marami pa pong klase ng scale. So, I will explain further sa next meeting natin. Narito po ang degree ng ating scale, unison, major second, major third, perfect fourth, perfect fifth, major 6, and major 7. And the octave, yung pangwalo, babalik lang siya doon sa C. Baka may mga nangangapa po dyan, pag-aaralan natin later on. And the whole step and the half step, ano ba yung semitone na yan and tone na yan, pag-aaralan natin. Okay? Next is the vocal harmony. Ano ba yung mga harmony na alam natin? There are many types of harmony, pwedeng according to motion. Pag sinabi nating motion, ascending or parallel motion, ibig sabihin, parehas sila na pag tumaas yung melody, tataas din yung harmony. Pag bumaba yung melody, bababa rin yung harmony. Yan yung tinatawag nating parallel harmony. Meron din tayong tinatawag na ascending harmony. At meron tayong tinatawag na counterpoint harmony. Kung nag-a-ascend yung melody, nagdi-descend naman yung harmony. Meron din tayong tinatawag na oblique harmony. Iba yung kinakanta ni melody, maaring may rhythm siyang sinusunod, pero yung harmony is naka-steady lang siya. At meron ding iba't ibang klase ng harmony, depende doon sa range or depende sa interval na kakantay natin. Meron tayong tinatawag na parallel harmony. We have the counterpoint harmony, the homophonic harmony, descant harmony, close harmony, open harmony. We have the cluster harmony, the call, and response harmony. Okay? Excuse me po. May I have 1 minute water break lang po. Nagda-dry yung lalamunan. 1 minute lang po. So, Hindi po naririnig. natin. So, lalampasan na muna natin yung interval kasi kailangan ng notation. Kailangan ng theory, basic theory doon sa notation para ma-achieve natin. Para maintindihan natin yung scale na yon.
Okay. So, tapusin lang natin dito sa types of vocal harmony, then we'll end. Alright, parallel harmony, from the word parallel, pag tumaas yung melody, tataas din yung harmony. Ayan. No need to explain, yun lang mismo yung parallel harmony. Sumasabay lang siya sa flow ng melody. Okay, ano naman itong counterpoint harmony? Counterpoint is one of the most intricate and fascinating forms of harmony. Sabi dito, imbis na sinusunod niya yung pattern ng melody, each voice has its own independent line, almost as if the singers are having a musical conversation. These lines may move in different directions. So, pwedeng yung melody natin ay tumaas, itong harmony naman, meron siyang independent na flow. Hindi niya kailangang sumunod doon sa direction ng melody. Maaring gumagawa siya ng ibang direction niya. Pwede siyang bumaba, tumaas, pwede siyang intersection, magkaroon ng intersection. Pero, hindi siya nag-create ng chaos or hindi siya gumagawa ng noise. It complements yung melody. Okay? You will be giving some examples. Each of the following harmony kasi kakailanganin natin gumawa ng output from siguro one melodic lines from parallel harmony, gagawan ninyo. Yan yung mga future or sa final mga requirements na natin. So magbibigay ako ng mga examples dito. Next is the homophonic chordal harmony. Yung harmony natin ay nandoon lang siya sa chord. Ang pinaka-common po dito ay yung mga hymnal natin. Pansin niyo yung mga hymnal, parehas yung rhythm ng melody, ng harmony, ng soprano, alto, tenor. Parehas sila ng rhythm. Nagkakaiba lang sila ng nung pattern. Pero kung papansinin niyo yung pattern, hindi siya parallel. Kung nasaan yung chord, doon lang tatakbo yung harmony. So, yung example natin dito is Amazing Grace. Pwedeng ang tenor Amazing Grace. Pwede siyang sumama doon sa parallel harmony. Pero yung alto, pwedeng naka-steady. Amazing Grace. Pero yung rhythm niya, parehas pa rin. May sinusunod silang chord. If the chord is in C, C, E, G, nandun lang sa C, E, G yung harmony. Pero parehas sila ng rhythm. Yan. Kaya tinawag na chordal harmony. Sinusunod lang yung chord. But the rhythm is parehas doon sa melody. Next is the descant harmony. Ito po yung mapapansin ninyo kung ito yung harmony ay yung melody natin, merong nakaibabaw, merong higher note na para bang kumakanta siya independently above the melody. Okay? Hindi siya parehas, hindi siya parallel doon sa melody. Meron siyang ibang part na kinakanta. Yan. Merong example sa YouTube, yung Heart the Herald Angels Sing. Kinakanta nung choir yung Heart the Herald Angels Sing. Pero may ibang kinakanta ang isang soprano. Minsan kinakanta lang siya ng solo or group din siya. Pero higher than the harmony. Iba po siya doon, higher than the melody. Iba po siya doon sa tenor part na third higher the melody. Iba po yun kasi mas mataas doon sa melody. Yan po ang descant harmony. Then, meron tayong tinatawag na close harmony where the harmony ay very close to each other. Kung yung usually nasa within octave lang sila. Yung mga harmony natin, nandoon lang sa loob ng octave. Hindi siya lalayo ng ganong interval. Ang kabaliktaran naman siya ng open harmony. Ang open harmony ay lumalampas siya. Yung harmony mo ay pwedeng nasa 13, nasa 9, yon, nasa 11, basta lampas the octave. Kabaliktaran po siya ng close harmony. Again, ang close harmony, yung mga harmony natin, nandoon sa gitna ng or within the octave. Ang open harmony, lumalampas yan sa octave. Yan. Then meron tayong tinatawag na cluster harmony. Yan. Pag sinabi nating cluster harmony,
ay involves stacking notes very close together, often just a semitone apart. Ito yung parang mayroong dissonance, nagka-clash yung sound nila na madalas nating maririnig sa mga horror movies, sa mga dramatic movies, mga suspense. Yun, yung mga sound na ginagamit nila doon, yung mga magkakadikit yung notes, dissonant. And the call and response harmony. Oh. From the word call and response, unang kakanta si ganito, sasagot si ganito. I will worship. Pwede po yun, na call and response harmony. Sabi dito is the African traditional and has carried into gospel blues. Ang isang African song na alam ko is yung Usifuni Mungu. Yung bibyote via Mungu eto na umpal mo eto. Yun, sasagot naman yung ibang part. Sagutan. From the word call and response harmony. Alright. So, hanggang dito lang po muna ang topic natin. Babalikan lang natin yung harmony, yung interval sa next lesson. And of course, in-depth na discussions on sa mga nabanggit. Lalo na yung vocal techniques talagang kakailanganin natin mag-exercise and mag-demo on the vocal techniques. Alright. Asahan ninyo at inaasahan ko rin that at the end of this season or of this session, ewan ko mga 5 to 6 sessions siguro ito, ay makakagawa kayo ng sarili ninyong harmony. Tatargetin natin yung goal natin na ang ating music team ay makakakanta ng mas maganda ang texture, mas maganda yung output, compared doon sa regular na ginagawa natin na minsan unison na lang from beginning to end. Kung ano yung kinakanta ni leader, yun na rin kinakanta ng background vocalist. Yun po yung target natin sa subject na ito. Ngayon, so dahil tapos na tayo sa discussion, magbibigay tayo ng konting time for your Q&A or maaring sharing. Na mayroon baka may nakaligtan ako na dapat ay nabanggit ko ngayon. Pwede po kayong mag-share, lalo na sa mga kapwa natin na mga singers po. Pwede po kayong mag-share. Diyan po sa Facebook Live, pwede po kayong mag-comment ng question ninyo or pwede po kayong mag-share, mag-ask. Yan. Dito po sa Zoom, ganun din po. Magbibigay po tayo ng time before we end our session for tonight. Sige po. Open na po ang inyong mga questions or pwedeng additional. Sige, kung wala kayong tanong, ako po ang magtatanong. Ano? Pwede nyo pong i-type ang inyong sagot. Pwede po kayong mag-unmute sa mga kasama natin dito sa Zoom. Okay. Ang tanong ko po is, sa tingin nyo po ba ay importante ang vocal techniques and vocal harmony doon sa current na setup natin sa ating mga churches? If yes, sa tingin niyo paano makakatulong? Or, I mean, kailangan na ba ngayon na i-apply ang vocal techniques? Gaano siya kaimportante sa ating church? Actually, hindi lang sa church, maging sa kung meron tayong grupo outside, mga choir sa school, makakatulong din ito. Pero paano? Ano yung benefit kaya? Ano yung magiging benefit niya sa atin? Anyone who can share? One sentence, two sentences, or ano yung natutunan mo na sa tingin mo ay dapat nang i-apply right away? Yeah. Ayun, yes po, para po mas maganda pakinggan and mas nakaka-enhance po ng stage presence. Yes po, yan po ang nag-hold back kasi sa atin. Bakit hindi tayo makagalaw minsan?
kasi natatakot tayong bitawan yung note na dapat nating kantahin. Yung dapat na confident kang kantahin, hindi mo maibigay kasi nga dahil sa lack of techniques. Yan. Sabi po 'yun ni Sister Jenna. Yes po, it affects the atmosphere at sa focus ng pag-worship po. Yes. If you are not kapag hindi mo or tag dito, pag hindi ka takot bitawan yung note, mas makaka-focus ka on the other area. Kaysa yung note mo pa lang hindi ka na komportable, hindi ka confident na bitawan yung pagkanta mo. Paano mo pa ngayon gagawin yung mga ibang factor? Yan. Yes po, relevant po para may order sa main and back vocals. Ang isa pong problema na nakikita natin is yung kailan ba dapat kakanta si background vocals, kailan ba dapat mag-harmonize si background vocalist, kailan ba dapat lalakas at hina ang mga singers. Ayun, sabi ni Brother John Paul, para may order. Ayun, so alam natin kung kailan babanat, kailan mag-hold back. Yes, blending is important. Oo, para magkaroon din ng texture. Kumbaga, sa ulam, kung lagi kang nag-uulam ng tinola, yun at yun ang rekado na ginagamit mo, magsasawa ka, try mo naman. Tinola, lagyan mo ng konting pampaasim para magmukhang medyo sinigang na tinola. Ano? Tapos may natikman ako, tinola na may gata. Ewan ko kung anong tawag doon sa luto na yun. Pero tinola siya nilagyan lang siya ng gata. Kung familiar po kayo sa ganong luto. Or kung usual lang na tinola, palitan mo naman yung dahon. Try mo naman dahon ng sili. Ayan. Vocal techniques and warm-ups avoid vocal damage. Yes po. Ang boses po natin ay isa sa mahalagang instrumento natin sa music team kaya dapat alagaan. Without the proper techniques ay masisira ang ating boses. At meron pang nag-comment dito, gutom ka na pas. Ay, tinatanong kung gutom ako. Yeah. Alright. So, importante, ano po? At kung kayo po ay sa tingin ninyo ay meron po kayong pwedeng i-share sa ating discussion sa topic na ito, pwede ko po kayong bigyan ng slot to share certain topic sa atin pong mga future discussions dito po sa subject na ito. Lalo na kung mayroon po sa inyo ang galing sa choir or nag-undergo ng voice lesson from mentors, pwede nyo pong i-share. No? Or merong nilagay si Lord sa puso ninyo na dapat ay ma-share ninyo na related dito sa ating subject. Pwede po yun. Itap nyo lang po ako at bibigyan ko kayo ng slot to share. Sa amin, kanya-kanyang sariling sikap po minsan. Kami pa pinapahanap ng key namin, minsan base sa YouTube na hindi akma. 30 minutes practice is not enough, lalo sa mga baguhan. Wala ding lecture or teaching. Yes po, yan po ang common struggle. Maging kami po ay nag-umpisa rin sa mga ganyan, lalo na kung sa mga pioneering churches na wala naman talagang nag-stand out or wala talagang marunong sa music. Lahat po nasubukan natin yan na kanya-kanya, ano? Pero mapalad tayo sa mga panahon ngayon dahil may mga tutorials sa YouTube, sa Facebook. Yan. By the way, if you are having difficulties sa kung anong key signature ang kakantahin ninyo, ang gawin po ninyo, i-download po ninyo yung music. Then, kung masyadong mataas, i-upload nyo po siya sa pwedeng online, transposer.com. I-adjust nyo hanggang sa ma-achieve nyo po yung fit na key signature. Ngayon, kung marunong naman po kayong gumamit ng mga DAW, pwedeng sa laptop, sa cellphone, meron siyang feature na pwede mong i-adjust yung key signature or yung pitch ng kanta. Yan. Kasi, kung lagi tayong kakanta on the original key, mahirapan tayo kasi yung mga kumanta doon sa original song, they are really into singing. Yung talagang they have formal training at gift talaga nilang kumanta minsan ng mataas or too low na hindi naman
pwede sa range natin. Kaya mainam na matutunan natin ang art of transposition. Okay? Depende po sa kung ano po ang kailangan nyo, Miss Maurice, Ma'am Maurice. Kung ang kailangan nyo po is paghanap ng key signature, meron pong online na transposer.com. Ngayon, kung meron po kayong iPad, laptop, pwede pong BandLab. It's a DAW, Digital Audio Workstation. Ipakita ko po para alam nyo po ang gagawin. Sa cellphone, meron din. I think meron ding BandLab. BandLab ba yung sa cellphone na pwedeng gamitin na free? Basta meron din pong Jenna, paki-type nga yung yung app na ginagamit mo kung saan ka nag-edit ng mga kanta mo. BandLab. Cellphone 'yan, cellphone sa Android or sa iOS naman, meron tayong sa mga iPhone tsaka iPad, meron tayong GarageBand, pwede po 'yan, or Logic Pro na pwede ninyong gamitin. Okay. Parang ganito po ang mangyayari. Magkakaiba po ng interface. Magkakaiba yung itsura pero same principle po. Pakita ko lang po. Hindi nyo siya maririnig. Ito po yung sinasabi kong DAW. Ito po yung app for recording, for editing. Yan. For example, ito po yung original na kanta. Meron pong button dito na pwede mo siyang i-transpose. Ito po. Kung ito yung original na tone niya, na key mo masyadong mataas, pwede kang mag-transpose po dito. I-type mo lang po yung kung gaano karaming semitones, sabihin na -3. Ibig sabihin po ng -3, bumaba siya ng 3 semitones. Kung masyado namang mababa yung kanta, di plus. Sabihin natin, +3. Yan. Then later on, hanggang sa mahanap mo yung perfect na match ng boses mo. Na hindi ka sumisigaw, hindi naiipit. Okay, yan po yan. Ngayon, try naman po natin doon sa transposer.com. Online po ito. Share ko lang po. Share screen. Ito, ayan. Transposer.com. Yan po wala pong E. Transpose, tapos R agad. Wala siyang E. Walang, yan. So, MP3 file. I-click mo lang po yung MP3 file. Mag-upload ka ng file dito. Let's say, for instance, hanap tayo. Example lang po ng audio file. Ayan, random na lang. Himala. Ayan. Pag in-upload po natin dito, nandito na yung music. Ayan, magpi-play siya. Ayan, pwede kang mag-plus, mag-minus. +2 mo, +3. Ayan. Tapos, transpose, tapos i-upload, pwede mo na siyang i-download. So, pwede kang mag-practice kahit hindi mo dina-download. Yun. Ayun, yun po yun. At marami pang iba. Audacity, yes. Audacity or Adobe Audition, libre rin po yan. Yan, nag-umpisa po ako sa, sa Adobe Audition. Ano na yung pangalan ng Adobe Audition dati? Hindi Adobe Audition dati. Audacity. Ayan. Sige po, ano pa pong mga concern natin? May mga tanong po ba kayo? Dito sa ating Facebook Live, wala naman silang tanong. Okay. So, sa ating next session, baunin po ninyo yung mga common struggles sa ating mga churches. Ano yung mga common na napapansin ninyo na struggle, mga problema, mga hindi pagkakaintindihan ng mga vocalists,
At yun yung isa sa mga gagamutin natin or ititreat natin, bibigyan natin ng solusyon dito sa subject na ito. Again, disclaimer lang po, hindi po ako professional in terms sa vocal techniques at whatsoever. I just know na meron akong kaalaman na pwede kong i-share sa bawat isa. So, welcome po Pastor Vic. Nandito si Pastor Vic kasama natin sa gabing ito. Siya po ay mentor ng kanilang organization. Siya po ang national, ay iba palang Vic ito. Sorry, kapangalan. Pero marami po siyang pinapunta. Marami po siyang ini-invite na mag-enroll sa atin pong subject na ito. Okay, kung wala na po tayong tanong, iniling ko na mag-open tayo ng camera at mag-picture tayo bago yung closing remarks ni Pastor Eric. Yan, open tayo ng camera para meron tayong remembering. Sige po, habol po yung iba. Picture po tayo. Okay. The count of 3. 1, 2. Tingin sa camera. 1, 2, 3. Okay, one more. Habol po yung iba. Habol po. Hintayin natin yung iba para meron silang mukha. Okay. Gising na, Sister Faith. Ay, natulog dyan. Gising na po kayo. Okay. Hintayin lang po natin yung iba. Alright. Ready? One more. Sige po, habol po. Ready? Tingin sa camera. 1, 2, 3. Okay, kung mayroon po kayong gadget dyan, pwede nyo rin pong pa-screenshot. Baka mas maganda po ang kuha ninyo. Sige po, sa mga may computer po dyan. 1, 2, 3. Okay. So, tinatawagan ko si Pastor Eric to explain further about sa ating course, mga modes and mga mga rates natin. Kasi ngayon po ay freemie natin at announcement na rin para makahabol po kayo sa atin pong graduation. Alright, Pastor Eric, go ahead. Ko lang sa live stream yung boses ko. Sa Zoom lang naririnig. Sound check. Ayan, okay na. Naririnig din po ako sa Zoom, right? Opo. Thank you po. So, ang course po natin ay AB, Worship Ministry, and Music Arts. Ito po ay 20 subjects. And per subject is 3 units po ang per subject. Sa certificate level po natin, certificate in Worship Ministry and Music Arts, 50 per units lang po ang ating binabayaran doon. So, 5 subjects po yun. And then, ganun din sa diploma level naman po, yun yung next level natin. Kumbaga sa first year, certificate, second year, diploma level, 5 subjects lang din. And then, ang parang 500 per subject ang papatak doon kasi 2-5. And then sa associate degree, so degree na po siya, nakalagay dito ay ito po yung regular, regular yung sinasabi ko na rate sa tuition fee natin.
So, sa associate ay 3.5 and then sa bachelor is 4.750. So, yun po ang pinaka rate natin dito. At napakamura po kasi sa pinag-aaralan ko lang ngayon kulang 100K isang taon. So dito po sa atin, ang good news dito, kung gusto nyo na maka-access ng Zoom lang, hindi kayo interested sa diploma, pwede tayong mag-register ng audit mode na tinatawag. 150 per subject. So hindi kayo interested sa certificate, wala ring diploma. Pero kung gusto nyo naman, certificate lang ang ma-earn nyo, makaipon kayo ng mga certificates, 250. Pero walang units. And then kung gusto nyo nung may units per subject, 3 units, yun na yung depende sa level, kung nasang level na tayo. Certificate level, syempre, nasa ano siya, kung 50 per units, tas may miscellaneous fee, mag-aabot ng 400 yon, and then diploma level, 500, then patataas siya ng tataas hanggang sa bachelor. So, yun po yung ano natin, mga rates and mode of studies dito sa ating course. And kung meron kayong ibang katanungan, ay maaari naman po kayong magtanong, no? Available po ang ating mga subjects sa YouTube. And kung interested naman kayo na random yung piliin yung mga subjects, pwede rin po yun. Basta maka 5 subjects kayo, kahit anong subject sa course natin sa Worship Ministry and Music Arts, matik yun, magla-laderize po. So laderize program ang tawag po doon. And pwede rin na sa mga theology and ministry, ang mga subjects na kukunin nyo, kasamahan nyo lang ng konting about sa music, pwede rin po, pero malalayo na yung track niya as worship ministry, baka maging pastoral theology or diploma in associate degree in ministerial diploma. So i-evaluate natin yon. Basta ang rules ng MBS ay every 5 subject ay 1 level. So first level, certificate level, 5 subject, diploma level, 5 subject na naman, associate degree, 5 subjects na naman, and then bachelor, 5 subjects, a total of 20 subjects. So yun po ang kagandahan sa MBS. At nawa ay maka-join po tayo for as low as 150. Yun nga sa audit mode. Kasi hindi palaging open sa Zoom yung ating hindi open sa publicly yung Zoom natin lagi. So madalas first o kaya last, yun, ganun yung free natin, o kaya mid. Kapag mid na ng lesson or medyo maganda at catchy, ini-open natin sa lahat, no. Pero ayun nga, hindi tayo maka-join sa Zoom kung hindi tayo mag-audit mode. So, ayan, at nawa ay makapag-enroll po tayo. Lalong-lalo na yung mga nanonood sa ating live stream, subukan po nating mag-enroll. So, thank you and God bless. And good night po. Okay, thank you, Pastor Eric. Kung may mga clarifications po kayo, you may PM si Pastor Eric or sa akin po, or pwede po kayong mag-join doon sa atin pong GC na Music Lounge, AB Worship Ministry and Music Arts Lounge. Yun po, doon po tayo mag-inquire. At kung naguguluhan pa po kayo, pwede nyo po kaming tawagan, kontakin para explain. Sayang naman po kung magjo-join ka na rin lang, sayang naman kung wala kayong certificate. Pero as low as 150 lang po per subject. Napakamura po. Supposed to be I-grab nga, po no? natin. Pass 150 per session. Dapat nga 150 per session. Kasi sa tutorial nga ngayon, 500 per session eh. Ito 1 hour lang. 150 per subject. 1 hour lang 1 hour yun. lang. Yan. Ito 150 buong subject na. Oo. Saan ka Kung pa? ilang series man 'yon. Kung ilang series, yes.
Ayan. So, ito po ay primarily ay hindi naman po para kumita ng pera. May desire talaga kami na i-reach out yung mga kapwa nating mga ministers in the field of music. Kaya nag-adjust tayo para wala nang reason na wala kaming pera, walang budget. Ano. Pero hindi po yun ibig sabihin na walang laman yung mga tinuturo natin dito. Talagang pinagpupuyatan din natin na i-prepare ang mga lesson. Pastor Eric nga, ewan ko kung anong oras na matutulog ito para mag-research ng ituturo na naman. Ayun. So, help us. We are trying to help everybody sa atin pong music team. Help us din po na mag-reach out ng mga kapatid natin na sa tingin ninyo ay kailangan ang mga tinuturo natin dito sa MBS. Ayun. So, the tuition fee that we offer is just enough para sa ating electric consumption, pangkape paminsan-minsan, pang Jollibee paminsan-minsan. Pambayad ng Zoom. Pambayad ng Zoom. Si Pastor Eric nga nag-a-advance nga sa amin kahit na malugi na siya para may pangkain lang kami. Yeah. Ayan. Ayun. So kung wala na po, I think we shall end at this point in time ang atin pong session. Si Pastor Eric, kayo na po ang mag-close. Okay, sige po, pray tayo. Father God, maraming pong salamat sa napakagandang na-share na wisdom and experience at sa skills, Panginoon, na binahagi po ng inyong lingkod na si Pastor Jeron. Continue po na i-bless mo ang bawat nakapakinig at nawa ay maging eager kami kung bakit namin gagalingan pa ay dahil deserving, Panginoon, yung aawitan namin. Deserving, Panginoon, yung aalayan namin, Panginoon, ng talent na ito. Hindi para pagpakitang tao, kundi para ipakita sa aming manlilikha na kami po ay may kakayanan na mag-progress at ma-enhance ang skills, Panginoon. And byproduct lang or bunga lang, Panginoon, yung mga praises ng mga tao. Pero ang aming talagang heart ay para mapapurihan ka, to praise you and to glorify your name. At ganun din, Panginoon, sa buhay ng bawat nakinig at nanood at natuto. Dalangin namin, Panginoon, ay patuloy mo ring i-bless ang aming instructor, si Pastor Jeron, ang kanyang family, ang kanya pong skills ay patuloy mong i-promote, Panginoon, at magkaroon ng mas maraming progress, Lord God, hindi para sumikat, kundi para ikaw ay sumikat sa kanyang buhay. Marami pong salamat. Niluluwalhati ka namin ngayong gabi at pinasasalamatan sa iyo lamang, Panginoon, at ikaw walang karapat-dapat sa lahat ng papurit, pagsamba at kaluluwalhatian. Ito po ang aming samudalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Pa-share ng screenshot nyo. Amen. Thank you very much, mga kapatid. Thank you. Good night. See you po Have a sa ating blessed next day. sessions.